But you applied? Mag-a-apply ako. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. Sorry, pero di ko may filan kong complaint sa inyo si Senator. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. I don't think so. Hindi pa pwedeng si Remulla maging ombudsman kasi mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni Buloy, ni Bantag, ni Tevez, ni Presidente Duterte. Yun nagpatunay na hindi siya magiging patas bilang ombudsman. Kailangan sa ombudsman, may independence of mind, may integridad, at mahusay. Sumusunod sa batas. Yung ginagamit ng batas para i-harass ang mga taong kalaban sa politika. Attorney Sal, napag-usapan po natin ito kahapon, itong tungkol sa issue pa rin ng ICC. Pero balikan lang po natin ulit. Sa gitna ng umiinit na usapin sa International Criminal Court, kaugnay ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naglabas ng babala ang kampo ng dating presidente laban sa mga nanguhula ukol sa isyong ito. Si Anton Cero magbabalita. Once again, I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue, the matter is a live issue, before the court, and I'm not allowed to litigate it by way of social media. Yan ang tugon ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC sa mga nagtatanong kung bakit biglang kumontra ang prosekusyon sa kahilingang interim release ng dating punong ehekutibo. Binanggit ni Kaufman kamakailan na hindi tinutulan ng prosekusyon ang hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Nauna nang inihain sa ICC ang kahilingan para sa interim release dahil sa mga iniindang karamdaman ng akusado. Si Duterte na 80 taong gulang na ay nangakong ibibigay ang kooperasyon sa ICC habang umiiral ang provisional release. Gayunman, hindi binanggit kung anong bansa ang nag-alok ng maging host country ng dating presidente. Kaya't nagbabala si Atty. Kaufman sa publiko na huwag agad maniwala sa mga nagsasabing may bansa ng tumanggi sa request ni FPRRD. Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court and has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. May komento rin si Kaufman sa mga haka-haka na sa Argentina umano mapupunta ang dating presidente. The same goes, by the way, for the Honorable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remulla, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. Nanindigan ng international lawyer na isang live issue ang ICC case at hindi ito pinag-uusapan ng bawat party to the case sa social media. Sa tanong kung papangalanan ba kung aling bansa ang magiging host, ito ang sinabi ni Atty. Kaufman. I anticipate that could be the case in due course. Indeed. Mula rito sa Madrid, ako si Anton Cero, SMNI News, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Okay, Attorney Sal, kung matatandaan po natin kahapon ay nasabi nyo na rin po na kailangan lang pong maghintay sa kung ano man ang magiging proseso o mangyayari sa isyong ito. Pero do you think po ang mga nagpapakalat ng mga haka-haka o mga prediksyon ay galing din mismo sa mga kontra kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? The first place kasi, yung abogado ni Presidente Duterte, huwag na siya kasi magbibigay ng mga kung ano-anong palitan, walang posisyon. Di ba gaya ng sinabi ko, alam mo, pang mga premature announcement ka, sa halip na makatulong ka, gaya yan, bumaliktad. Pero pinapatulan niya pa yung abogadong na nagpapanggap na abogado ng ICC. Pinapatulan niya kasi mahimik na lang siya, gawin niya na ang trabaho niya. Siya rin nagsisimula ng mga isa ng intriga tuloy. John Vic is more of a realist rather than
of being a loose cannon in the side of the BBM administration. Sukdulan na sa kasamaan ng BBM administration kung itatalaga si Remulla bilang ombudsman. Pag si Remulla, ombudsman ang mangyayari. Wala. Talakay na natin yan eh. Tayo, hindi pa pwedeng si Remulla maging ombudsman kasi mga ginawa niya, yung nilabag niya ang karapatan ni Buloy, ni Bantag, ni Tebes, ni Presidente Duterte, yun nagpatunay na hindi siya magiging patas bilang ombudsman. Kailangan sa ombudsman, may independence of mind, may integridad, at mahusay. Sumusunod sa batas. Yung ginagamit ng batas para i-harass ang mga taong kalaban sa politika. May tanong naman po siya, Attorney Sal, is recycling an impeachment complaint allowed? Ang ibig sabihin ng recycling, ang bawal sa batas, mag-file ka ng 2 beses na complaint sa isang taon. Kung yung, halimbawa, yung impeachment complaint, kung yan ay na-dismiss, pwedeng i-refile yan. Ayusin lang nila yung kasi kung madi-dismiss yan on the ground pang-apat yan na complaint na yan, bawal. O pwede mo i-refile ulit yan sa susunod na kongreso, the 21st Congress for next year. Ayan. From Mary Ann Magbutay, in regarding PRRD's house po, hindi na siya pwede tirahan kasi malulungkot lang ang mga nakatira dyan. I-preserve na lang. Huwag na ibenta. Sana maintindihan ni Ma'am Hanilet din yun. Kala ko dahil nagselos siya. Pero sana huwag talaga ibenta. I think hindi na talaga ibebenta. Sabi ko na yung posisyon mo dyan. Huwag na tayong sumali dyan. Pa-personal na bagay sa kanila. Yeah, tama po kayo dyan. Ito na po from Wen Croy, DC72. This is the scheme rigs Hawks election of this corrupt administration called COMELECTION in the Philippines, a platform pattern of what will be activated in the next People's Election 2028. Komento po na isa nating... Okay, another question po. Attorney Sal, mayroon pa kaya may pagmamalaki ang Marcos administration sa usapin ng peace and order sa bansa ngayong paparating niyang SONA? Di antayin natin. Pakinggan natin ang kanyang SONA. Kaugnay naman po sa PNP o peace and order. Attorney, your thoughts. Torre was elevated as CPNP lately. Is this a violation of the prohibition on successive star rank promotions within a year? Torre was promoted to Major General early this year only. Yung presidente ng bansa, pwede niyang gawin yun. Pwede nga siya mag-appoint ng isang private police maging PNP chief. Nandun ang kanyang pagtitiwala at mayroong kagalingan. Hindi yan paglabag. Ang masama, pinappoint niya ang isang police general na hindi sinusunod ng batas. Bulag na sinusunod ang mga utos sa kanya, ng nakakataas sa kanya. Yan ang mali. Meron pa pong tanong si Patatutin ni Attorney Sal. This is the problem with misplaced priorities. Spending on dole-outs instead of revenue-generating projects aggravated by reduced direct foreign investment. So, tingin niya mas maraming ayuda kaysa sa mga nag-i-invest sana sa bansa. Ganun na nga. Paano ka magkakaroon ng mga investors? Yung peace in order mo, masama. Puro politika ang natupag. Yung mga infrastructure mo, masama din. Wala, talagang ang papasok. Maalis nga baka nakapasok. Magsasalita pa, halimbawa, yung PLG secretary na maraming natatakot na turista pumunta rito. Another reason kung bakit palang investor na pumunta rito. Yung turista ay pumunta, yung investor pa. Another comment, the issue with Teodoro is residency, which is so ridiculous considering that his election rival is known to be from Mindanao and only a transferee in the city.
Huwag mo na pasukin yung question na legal. Hayaan mo yung Korte Suprema. Pag hindi nyo teritoryo, huwag kayong pasok ng komite. Yan yung nasa Korte Suprema na yan. Antayin na lang natin. Meron kapangyarihan mag-uumpitaryo ng ito.